Ipinaaresto na ng Sandigan Bayan sina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yan po ay matapos silang kasuhan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa flood control scandal. Pero ang DILG pinamimili si Estrada kung aarestuhin ba siya o kusa siyang susuko. Mula po sa Quezon City, may express report si Camille Samonte sa pamamagitan ng telepono. Camille, pakilinaw nga sa atin na para sa ang kaso ba ito kasi several cases ang inihain laban kay Estrada, para saan itong warrant? Naglabas na nga ang Sandigan Bayan 2nd Division ng warrant of arrest laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para yan sa kasong graft. Kung matatandaan mo, formal lang ang kinasuhan ng Ombudsman kahapon sina Estrada ng kasong graft at plunder sa ugnay ng flood control scandal. Nag-ugat yan sa umano'y illegal budget insertion at project allocations ng senador sa DPWH sa DPWH Infrastructure Portfolio noong 2025. Ayon sa Ombudsman, nasa 573 million pesos umano ang natanggap ni Estrada bilang kapalit ng mga inilaang budget sa mga infra projects. Camille, so yaan kung ito ay graft, tama ba? Available ba yan? Pwede magpiyansa? Yes po, tama ka. Ang recommended bail para sa kanyang kasong graft ay nasa 90,000 pesos. At sa mga oras nga na ito ay nakabantay tayo dahil posibleng pumunta na rito si Senator Jinggoy ngayong hapon para nga magbayad ng kanyang bail. Pero anong mangyayari sakali itong plunder ay sa ibang division ba ito nakalagak? Tapos anong mangyayari kung sakaling maglabas din ng warrant para sa plunder? Ruth, dahil itong kaso niyang plunder ay ang recommendation doon ay unavailable. So walang fiyansa yan. So kung same day siya mag-release ng warrant itong 5th division, ay maaaring magpusto na rin ang process at ngayong araw din na-implement yung warrant at makukulong sa dyan. Ruth, yun na lang, hindi malinaw kung saan siya dadalhin. Dahil kung matataan, yung Quezon City Jail sa Payatas, yung designated facility para sa mga akusado sa flood control scandal. At daan nga nakakulong si dating Senator Bong Revilla, yung dating DPWH engineer sa sina Bryce Fernandez, at JP Mendoza, at yung iba pang mga dating opisyal ng DPWH kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Pero nakadepende pa rin nga yan, Ruth, sa magiging section ng korte at meron ding arrangement din, if I remember, yung DILG with Senator Estrada. Pero yun nga, kasi kung matatandaan, iba noong 2014, sa case si Senator Estrada ay kung saan naman siyang umupos na kampang bago siya dinala sa custodial detention. Pero ngayon kasi wala na yung custodial detention na yan ng PNP. So hindi pa malinaw kung inaresto na siya ay siyang gagalmiin dito nga sa Quezon City Jail sa Payatas or idadaan pa ba siya sa PNP Krame. Yung isa na lang, Camille, naglabas na rin ba ng whole departure order laban dito kay Estrada? Yes, sabi nga ng inilabas sa warrant of arrest ay naaprubahan na rin itong whole departure order na hiniling ng Office of the Ombudsman para kay Estrada at Bonoan. But prior to this, ay meron na rin namang PHDO na inilabas sa kanila. So ngayon ay dahil formally na isang pa na nga itong kaso ay naglabas na rin ng HDO para yan matiyak na hindi sila lalabas ng bansa at harapin itong kanilang mga kaso. Yan muna, Litas. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang express report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.